Set up natin itong next. Yan, dito yung hen. So, gaya ng dati, ayun yung sensor. Ito yung cellphone. Ayan. Okay, boy. Tapat ka nga din, boy. Kabila. Doon. Yung sensor, boy. Ay, di ata tumutunog sa kanya. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Nga ba? Ayun, tumunog. Ayan. Tumutunog mga kalapatids. Legit din yun sa kanya. Isa pa. Yung mas magandang mas magandang pwesto. Ayan. Kasi syempre yung iba baka di sila naniniwala na hindi tumutunog Ay na tumutunog pala. Sige boy, doon ka sa gawin doon. Asog ka doon. Kaya patatry talaga natin. Tas, di ba? Atras ka pa boy. Atras pa. Sige pa, girl. Yun, no? Tumunog. Diba? Hinakbangan niya, mga kalapatids, tumunog. Kitang-kita nyo. Nakarinig nyo din na tumunog. Isa pa. Yan. Yan, sunod-sunod, oh. Ayan, nakatapak siya. Tingnan natin kung pag gumalaw. So, ganyan ang yung RFID reader gumagana. Diba? Clock in siya ng clock in. Tingnan natin dito kung may ilaw. Dapat nakaganyan yung screen Ayun bubukas yung screen. Bubukas yung screen mga kalapatids. So, okay, tama. Legit. Kunin natin para mas malapit na kuha. Ito si Wantay Hen mga kalapatids. Try natin sa kanya. Ayun yung sensor. Try natin. Ayan, tumutunog. Diba? Tumutunog din. At least, legit. No? Confirm. Legit yung mga Wantay birds na hawak natin na nabili ko. Solid na rin. Yeah. Ayan. Okay boy. Hey girl, ayan, pares na kayo dyan. So ngayon, pwede na rin natin lipat to. So ayan nakita nyo kung paano gumagana yung sensor. Ganun lang. No? So talagang useful to. Ayan. So gusto nyo bumili ng ganito, RFID reader, ilalagay ko na lang sa natin dito sa YouTube, yung account. Abangan nyo, ililink ko dito yung natin shorts para makita nyo kung paano mabibili at kung saan mabibili para makabili ng ganyan. Mura lang to mga kalapatid, yung sensor na to. Nasa lang yata to. Hindi man kayo mawawa 1K dito. No, meron na kayong ganito, pan-check, no? Lalo sa mga kalapati nyo. Saka magagamit dito pan-check ng iba pa mga RFID reader nyo. Ayan, katulad nga nito. Yan. Gumagana ito. Naka-register talaga siya dito. No? Pero yun, yung mga ring, random yun. Kasi binili ko lang yun. Pero kita nyo, gumagana. No? So, useful mga kalapatids. Ito yung tuturuan natin. Ito. Primary. Tuturuan ko to. Ito hindi ko tuturuan yung babae. Hindi ko na ipupusta. Ito na lang ipupusta ko. No? Yung lalaki. Kasi kulang ako sa hen Ito magagamit ko talaga sa pang-breed natin to. Pwede kong pares na sa mga speedbird kumpara ako. Etong cock naman, pwede rin to pero tatry ko muna siya kung kaya kong i-train. So, tanggalin natin ngayon yung harang, yung divider. Oops.
go. Okay, mag-aaway tingnan natin, hindi mag-aaway yan. So ganyan lang gagawin nyo pag magpapares kayo ng kalapate. Lagay nyo sa ganitong cage yan. Pag magpapares kayo ng kalapate, kailangan nyo ng gatong cage, yung double cage. So yung sa dito, may pinto. Aircon type to na double cage. Kasi ito may divider. Tanggalin nyo yan ngayon. So magkatabi lang sila dyan ng 2-3 araw. Dapat pares na Pero ito kasi dahil bagong kuha natin, hindi ako sure. Pero tatry ko. Ayan. Pinagsama na natin sila. Pero kailangan syempre sure hen saka sure cock. Pero kung hindi kayo sure, pwede nyo rin gawin yung technique na to para malaman nyo. Tulak natin siya ngayon doon. Yan. Pares na ba kayo? Ayan, nagpupusuan na sila mga kalapatids. Mga hindi naman nag-aaway. Ayan. Okay na sila Ayan, nagpabarakuha na. Tingnan natin. Kailangan magpares muna to bago ko lipat Hindi ko pwedeng lipat to nang hindi sila pares. Dahil baka magbugbugan sila doon sa bago nilang lop. Medyo malakas kumain tong barako natin. Kita nyo kain ng kain. Pero magandang sign naman yan. Sign na healthy sila. Saka ang ganda ng poops niya buong buo din. Ayan Okay na, pares na to. Hindi nga lang sila nagkakastahan pa. Pero pwede na to. So ililipat ko sila dun sa lop natin sa likod. So kunin natin. Unahin natin tong hen. Ayan mga kalapatids, nabagwisan ko na. Ayan Kung magsina yung bagwis nila, di na makakalayo to. Ayan. Napapakita sa inyo ng buo. Basta nabagwisan na siya. Baka kasi makatakas para sure. So medyo matagal magiging proseso ng training nito. Ayan. Ito, lalagay ko rin sa lapag. Pero tatry ko muna doon sa loob nung nung lop. Baka sakaling makalipad pa pala para makita ko yung progress ng lipad. So dito ko lalagay. Ayan. So dalawa to pati yung barako. Ayan sila mga kalapatids. Ayan, siya pa lang pala. May natin kukunin yung sayan. Kaya pinutulan ko na kasi malaki pinto nito baka tumakas. Para hindi ako mag-struggle. Kunin ko yung isa. Ito na si Taiwan Cock mga kalapatids. Nabagwisan ko na rin. So ayun yung bagwis nyo. Pantay na lang dito. Hindi ko lang sure kung makakalipad pa to Saka ako na-testing. Pero for now, yan muna siya. Ayan. So may picture na rin yung bagwis niya nung kumpleto pa para for proof. Ayan diba? So ganda na. Medyo magulo lang buntot nito. Saka ako liliguan pagka medyo palagi na sila sa pwesto nila. So tara, dali na natin. Hoy, welcome. Bagong lop ni Taiwan mga kalapatids. Taiwan lop. Ayan, maganda to, may trapdoor to mga kalapatids Kaya sakto-sakto para sa kanila. Tapos every kakain, gagamitin ko rin yan. Trapdoor na yan. Sige, yan na sila Ayun, ayos. Diba? Palagay na sila dito. Sakto sa size nila kasi pareho silang halos malalaking mga ibon Ayan Ganda. So first time ko to magte-train ng Taiwan bird mga kalapatids. Sana mabatcher natin. So comment kayo kung ano sa tingin nyo maganda pa mga gawin para mabatcher sila. Pero ako kasi yan talaga yung technique ko. Pinuputulan o tinetape. Pero pag mga old bird, pinuputulan ko talaga. Pero dati, nung bago pa lang ako nagkakalapate, yung nabili ko dito sa Dream Lop, sa Old Lop, pinutulan ko din. Tapos nung pinawalan ko, hanggang humabang yung bagwis, nung nakompleto yung bagwis niya, nilayasan na ako. Grisel yun. Nabili ko yun dun sa pansin sa may Malolos. Ang sabi niya, Luis Chu daw. Kaso nga, yun nga, lumipad. Matagal na yun, di pa ako nagbablog nun, mga kalapatids. Ayan galingan nyo dyan. So, wag lang kayo makakain ng sawa dyan, safe kayo. So, ito, tatali ko muna to, secured ko muna sila. So, katabi nila dito is itong mga ibong ko dito na tipler. Ayan. Ito yung nanay, yung dalawang tipler ko dun sa kabila. Ayan. Saka yung dalawang giant birds natin dito. Ayan, ito ina-out ko na to mga kalapatids, yung dalawang giant birds ko. Ayan, baka gusto nyo i-build dalawang giant birds, pares na to, ina-out natin yan. Ito hindi ko ina-out, pero kung may interesado rin pwede rin naman. Ayan, may sinisiter pa sila dito isa. Ayan yung pinagtataka ko na Grisel, yung anak ni Kobe, yung anak ni Hinata. Malamang nasa lisiyan si Kobe Iba yung umasawa kay Hinata kaya naging Grisel yung anak nila.
So, ayan. Okay na sila dito. Sasara ko muna, tetape natin. I-tape. I-alambre ko muna, baka makawala. Sayang to. Siya'y kalapatista